bus para and of course, ang ating napakabait din, talaga naman action man din po, ang aming DPDO, Police Lieutenant Colonel Pepito Mendoza Jr. Sir, isang magandang umaga po. Yan, maraming salamat kasama nga Charmaine, and this is our first time napatakbuhin yung programa po nating Cagayan na Police in Action dito nga po sa RBC na tayo lang nawala si Sir Rodel. So kayang-kaya po natin yan. And before po ipakilala ko po yung atin pong bisita ngayong umaga, yan, gusto ko na rin pong ipaalala sa atin pong mga Cagayano Caps na panoorin din natin mamaya ang atin pong buting Provincial Director dahil magiging guest din siya sa Camp Crame mamaya. Lahat po ng mga national award, pero yung isang oras na programa mamaya ay intended po para po sa atin pong buting Provincial Director bilang Best Senior Police Commission Officer for Operations nationwide. And syempre, baka magtampo yung taga-click-click natin kasamang Charmaine. Yan, kasama din po natin dito sa studio si kasamang Renz Malilin. Sa lahat po ng police station, sa lahat po ng atin pong mga hepe, sa lahat po ng atin pong mga police station na nakaantabay ngayon at yung atin pong mga kapamilya dyan sa Apayao, yan. Mama, maraming salamat sa panunood. And this morning nga kasamang Charmaine, kagaya ng sinabi ko kanina, napakaswerte po natin dahil yung dalawang bisita po natin ngayong umaga ay kumbaga first time na makasama po natin sa atin pong mga programa. At masasabi ko po na napakaswerte po natin ngayong umaga nakasama po sila dahil sila ay maghahatid ng inspirasyon kasamang Charmaine. And syempre, para bigyan po ng lakas ng loob yung atin pong mga kababayan, hindi lamang po yung atin pong mga kababayan, pero lalong-lalo na po yung mga kabaro natin, na nangangarap din na maging katulad nila. At ayan na nga, akin na pong ibigay ang pagpapakilala, ang mainit na pagpapakilala sa atin pong bisita ngayong umaga. Yan, ang mga bagong attorney po ng Cagayan Police Provincial Office. Walang iba kundi si Attorney Lord Gilton Licas. Yan, ang atin pong Dilos PNCO at ang atin pong ang kanya pong may bahay. Yan, napakaswerte Attorney Abigail NUP, Attorney Abigail Licas. Ang atin pong siya po ay nasa Provincial Investigation and Detective Management Unit. Yan, para po sa kaalaman po ng atin pong mga kababayan, sila po ay magkasabay na pumasa. Mag-asawa po sila sa katatapos lamang po na bar exam, sila po ay nag-take at sabay po silang pumasa. Ma'am and Sir Attorney, hindi ko alam kung paano i-address sila kasamang Charmaine. Ang inyo pong mainit na pagbati para po sa atin pong mga taga-subaybay at sa inyo pong pamilya. At sa lahat na ng mga gusto ninyong batiin, pagkakataon na po ninyo ito. Go ahead. Magandang umaga po sa lahat, Ma'am, Sir. Unang-una ho sa lahat, thank you Lord at nandito kami ngayong araw na ito. This is such a momentous opportunity na maka-attend ng ganitong event po. And we would like to acknowledge the given opportunity by our Regional Director, Brigadier General Antonio P. Maralag Jr. Sir, good morning po. And also our beloved Provincial Director, the best PCO for Operations, Police Lieutenant Police Colonel Mardito G. Angulwan Sir. And our DPDO, Police Lieutenant Colonel Pepito Mendoza Jr. Sir. And our DPDA, Police Lieutenant Colonel Sherwin Kuntapay Sir. Good morning po. And of course, hindi ko po makakalimutan ang aking S7 family headed by our soon-to-be Police Lieutenant Colonel Marlo Dangarang Sir. Good morning po. And the rest of our S7 family, PIDMU from Cagayan PPO po. And of course, I will not forget
my fellow non-uniform personnel from S7, Ma'am Susan, Ma'am Raline, Sir Mike, and most importantly, my fellow non-uniform personnel also from the regional headquarters headed by Ma'am, our supervisor, Ma'am Imelda Pascua. And of course po, I will not forget the most super motherly and loving tita, Ma'am NUP Elena Ocfemia. Good morning po sa lahat and the rest of our family. Thank you po sa opportunity na ito kasi with all your help and support, we will not achieve this title na being attorney. Thank you po sa lahat, sir, ma'am. Yan, pabati pa lang yun na kasamang Charmaine ni Ma'am NUP Abigail, pero tinatayo na ako ng balahibo kasi alam ko talaga marami tayong mapupulot na inspirasyon sa mag-asawang ito. Thank you so much, Ma'am Abigail, sa napaka pagbati pa lang pero nakaka-inspire na ano. Marami pa siguro yan, hanggang siguro ilang one pad siguro ng yellow paper yung bati ni Ma'am, pero sabi niya, yung iba naman ibigay mo sa akin. Medyo kinidagtat tayo ni Sir Lord, ni Ma'am, ibaga namit amin. Okay, thank you so much. And pakinggan din po natin ang mainit na pagbati ng kanyang ng may bahay ni Attorney Abigail Licas, Attorney Lord Jilton Licas. Sir, ang iyo pong pagbati. Wow, thank you very much po. I'm very excited po na ma-invite rito kasi ang na-invite lang rito mga PCOs eh. So this is our first time po na ma-invite. So babatiin ko lang po yung mga personnel po ng S1 na tinanggap po ako sa S1 sa Cagayan PPO. I was assigned before sa R7 po. So, pabati rin sa mga personnel sa R7 kung nanonood kayo. Thank you so much po. Yung formation ko po para ma-achieve ko po yung pagiging attorney. Nag-start po actually sa R7. And then sa S1, confirmation na lang po. So, yung work ko po dun, same lang rin po dito sa S1 sa present assignment ko. I would also like to thank our Tita Jovi po, Lieutenant Jovi Lopez po, na dating chief clerk po namin sa R7. And I would like to thank my mother also, yung mama ko na nag-inspire sa akin na mag-law. Kasi since elementary siya po yung sa akin, nag-push. So, yung journey ko nag-start since elementary pa po. And so, yun po. Thank you rin po kay Police Lieutenant Colonel Jefferson Ganaban po sa pag-i-inspire po. Dati rin po siya naglolo. And siya po yung nagsabi na ituloy ko lang po yung pag-law. And so nakamit po namin yung pagiging abogado namin. Yun lang po. Thank you so much, Attorney Lord Jilton Licas. Kasamang Charmaine, anong masasabi mo? Pabati pa lang yun, pero talagang alam ko na maraming nakaantabay na ating mga kababayan. Sabi ko nga kanina, alam ko po sa aking puso na ngayong umaga marami tayong maririnig mula sa mag-asawang ito na bagong-bagong pasa bilang mga attorney. Maraming mga inspirasyon na maririnig natin mula sa kanila, kasamang Charmaine. Yan, kasama Charmaine, pabati. So, ngayon, ang sunod na katanong, maraming nanonood, ma'am. Ang atin, even our PD, ay, na alam ko na ninong nila kasamang Charmaine. Yan, yun ang gustong marinig ni Sir, yung word na ninong. Ulitin mo yung pagbati mo, especially sa ating PD, Ma'am Abigail. Yes, most importantly po, our beloved ninong, Police Colonel Mardito Angulwan Jr. Mardito Angulwan po. Yeah, ninenervyos si ma'am. Even si Ma'am Abon, even yung mga taga-office of the Provincial Director na katutok po sila ngayong umaga. Actually, civilian pa po kami nung naging ninong namin si Sir PD. And ngayon po, timing na siya ang Provincial Director namin na kami na po ay naging lawyer na. So thankful kami sa chance na ganito po, Sir Ma'am. Kaya medyo nagtitwist yung dila ni Ma'am Abigail na tawaging ninong, baka mamaya is yan. Alright, sa atin pong napakabait, napaka-supportive na Provincial Director Police Colonel Mardito G. Angulwan. Sir, narinig mo po yung pagbati ng inyong mga inaanak. Now, kasamang Charmaine, ito na yung simula ng mga katanungan na talaga namang kakapulutan natin ng inspirasyon. Ma'am Abigail,
ito yung katanungan ko, how to be you as a wife, how to be you as a non-uniform personnel, and now, how to be you bilang isang abogado. Yan. Mamaya naman, si Attorney Lord Gilton naman, how to be you as a police officer, how to be you as a father, and parehas kayo ng katanungan sa huli, how to be you as an attorney. Ngayon na nasa serbisyo kayong dalawa at ngayon tatahakin na naman ninyo ang panibagong journey ng inyong mga buhay. Mauna si Ma'am Abigail. Go ahead, Ma'am. To be me as a wife po, simple lang, gawin lang po natin yung role natin na support yung goal ng husband, and at the same time, for whatever circumstances, lagi po tayong iintindihin na lang kung ano man yung maging lapses, mga shortcomings, intindihin na lang. Mahabang patience po talaga. And syempre, kahit na ganun man, hindi po natin laging iisipin na struggle, ganun. Ang isipin lang po, syempre, nandito na rin lang kami, mag-asawa na, so no choice, panindigan na lang. Tapos po, as a mother, wala po akong hindi ako perfect, but as much as possible, I try to be the best mom for my 3 sons. Allow me also to shout out for them, ma'am, kasi sila ang aming apple of our eyes. Si Lawrence Anthony, Lexton Abiel, and Lexis Abram Pure. Kung papansinin niyo po, lahat po ng names nila ay may related siya sa law, kasi si Lawrence, Lexton, and Lexis. Lex po is a term for law also. So, talagang na-in-embed na po namin sa family yung connection ng law. Kaya sila po yung pinaka-inspiration namin to go for this goal. And as an NUP, commitment sa work lang po. Never naman po siguro akong tumanggi sa any directive ng aking bosses. Lahat po. And anyway, actually, after this passing the bar po, marami po akong opportunities to lecture for the PNCOs and also OJT students. So, hindi ko po yun pwedeng tanggihan kasi this is a way of advocacy na rin po to give back to those who are in need of my service. At the same time, mag-impart din po ng knowledge ko related din po sa law. And ano pa yun, ma'am? As a NUP. Yan, oo. Kasi si Ma'am very nakikita natin kung paano magtrabaho si Ma'am. Yan. Thank you so much, Ma'am. Medyo kumbaga is babalikan ka namin mamaya, Ma'am, Yan. Tanungin naman natin si Attorney Gilton Licas. Sir, how to be you as a police officer, how to be you as a father, and now that you are already an attorney, husband pala, yan, nakakalimutan ko tuloy how to be you as a husband, and how to be you, now na attorney ka na po, natatahakin mo po yung bagong journey mo bilang police officer and at the same time attorney. Paano po maging ikaw? Okay Yan, po. go ahead. Okay, so po, actually, I be honest po, how to be me as a police officer. Initially, hindi ko po pinangarap na maging police. Pero I'm happy na dito ako napunta. Dito po ko ma-achieve yung mga na-achieve ko po, So, I started po as PNC o dito yung classmate ko, isa sa mga host, si Charmaine Manglaylay, hindi rin ako tumanggi sa work, lahat oo ako ng oo. And then 6 years ako as patroller sa station po, sa police station. And then lagi akong nilalagay sa sa investigation, even if wala naman akong CIC, wala akong formal schooling noon. Kasi low graduate ka, sabi, sige, ako na lang yung maging investigador. And then ang tulong sa akin, nakatulong na maging ma-practice ko yung knowledge ko sa law is nung nasa R7 po ako sa Regional Investigation Detective Management Division. So doon, sabi sa akin sa pre-charge ka, ikaw maghahandle ng kaso ng mga pulis.
And then sabi ko medyo malaking responsibilidad, no? So kinaya ko naman. And then ang medyo challenging noon is marami kaming abogado na na nakakatawag dito, na nakakatunggali namin sa kaso because to mga pulis po natin nag-hire ng lawyers to defend themselves. So walang gustong humarap, sabi ton, ikaw ang maging prosecutor na rin, sabi nila. So yun po, hindi ko rin tinanggihan. So sabi ko, ito parang nasa korte rin ako kasi may summary hearing officer, siya yung judge nung kaso. And then lumipat po ako sa Cagayan PPO. And yung work ko dun as PNCO, kami yung nagda-draft ng decision for the approval ng bosses po namin, especially po si Provincial Director Police Colonel Mardito G. Angulwan po. Kami yung tumutulong po na mag-decide kung ano yung sa kanya ipe-penalize o kung ma-exonerate siya sa kaso. So doon nag-start, doon ako na form. Doon nag-start yung formation ko. At nagtuloy-tuloy nga po nung pumasa na po ako as abogado. So sa family life naman, ginawa ko po lahat yung trabaho ko bilang tatay at asawa sa misis ko. Inalagaan ko po siya. And yung siyempre po tayo, lalaki tayo, sahod natin, binibigay natin kay misis po. No? Walang tayong takas dyan. Lahat ng bonuses na sa kanya. And so, yun po, ang laki ng pasasalamat ko po sa kanya. At sinuportahan ko rin po siya para ma-achieve po niya yung goal po niya bilang abogado rin po. Nag-start po kami yan. Nagkakilala kami actually sa law school. So, yes, doon kami nagkakilala. Magka-seatmate kami. Cheatmate. Yes. First year pa lang Si po. Lopez, then Licas. Pinarrange po kami ng professor namin noon, late attorney Leticia Aquino po. Magkatabi Yes. po kami noon. We have experiences na napapagalitan kami during our law class na magkatabi kami. Tapos shout out din po pala sa mga classmates and friends namin sa law school. Alam niyo po kung sino kayo, si Mina, si Kuya Jaime, si Gilito, Attorney Rona, and everyone else na naging naging witness po ng aming love life. So, shout out po sa inyo. Yes. So, doon po kami magkakilala sa law school. For Magkatabi 8 po years. kami niyan, ma'am. Lagi po kaming magkasama. And yun nga, ang naging foundation namin, ma'am, is we have each other's back. Yeah, yun When yung maganda. someone sa amin is weak, we support each other. Tapos kung at the same time, we also correct kung ano yung dapat gawin. Yes. Like yung sa strategies while studying, dapat ganito, dapat ganyan. So we support each other. Kung ano yung dapat gawin para ma-achieve namin yun. Ganun Yes po. po. 8 years kaming mag-boyfriend and then now magkakilala kami for more than 20 years na po. 2 dekada na. Tuloy nyo sir, as a husband pa lang Ay, yun. okay. As a Oo. husband, inalagaan ko po siya para ma-achieve niya rin po yung pangarap po niya maging abogado. Actually, siya yung nag-push sa akin po. Mas Opo. may ganun Super supportive po niya. Wala akong masabi. I'm so happy na siya yung kasama ko for the rest of my life po. talaga. Ayan. Diba, ito yung tanong, kasama Sharon, 20 years yung nila, pero paano kaya yung pagiging abogado nila? Paano pag magkabilang side yung magiging kliyente nila? Ano? Ayan, oo. So mamaya Kapag may tatanungin mga natin kung paano yung incident. paano yung magiging disposition nila. Kasi darating sa punto na mag-asawa sila, pero darating yung time na yung hawakan nila na kliyente ay magkabilang panig. Yan, mamaya sasagutin nila. Go ahead, Mama Abigail, parang meron ka pang gustong idagdag. Just to share lang din po our journey in this achieving the title attorney. Actually po, we've been previous takers po. Actually, a refresher to be exact po. To be honest din po. This long time dream has been forgotten. Pero nag-rekindle lang din po, nag-rekindle lang ulit kasi siguro parang may calling parang something is missing on us na naumpisahan na namin to years back and then nag-stop lang kami
after we have our, kids. So we prioritize muna our family, the needs ng mga kids. And then later on, we realize, parang may kulang. So hanggang kailan natin, parang ano ang gagawin natin sa buhay natin? May 3 anak na tayo. Anong magiging future nila kung ganito lang ang buhay natin? So ang inisip po namin, so let's try it again. Kasi nandun na natapos naman namin. And then one thing na nakapag-realize po sa amin to proceed in this journey is that may mga exams po kami previously na we're almost got that title, almost there. So iniisip namin, baka it's a learning experience na kailangan namin i-continue pa para baka along the way, ma-achieve din namin yon. Kasi may mga exams po kami na konting puntos na lang sana, makakapasa na. So sabi namin, baka God is telling us na move forward, go on. Baka merong opportunity for us pa. So, yun. And parang to honestly tell everyone po na lahat po nito parang inalign ni Lord. Parang He brought all the people around us to support us on this journey. So, I would also like to shout out sa father ko, who very supportive along the way, si retired Police Major Abraham C. Lopez po. And also our angel, Auntie Rosie, yung yaya po namin. Actually, siya po. Father pala ni Ma'am, yung si Sir yung Dean ng Philippine Law Enforcement College Yes. kahapon. Yes, yan, oo. oo. Ganun lang po kami kasi simple lang kami. We don't really show off kung anong namin. But then, syempre, shout out sa kanya kasi alam niya po itong dream namin na ito, which is siya po ang nag-push din sa akin na hindi ka makakapasa kung hindi ka mag-e-exam. So yun yung nakatatak sa isip ko na tama naman si Papa, kailangan tapusin ko to. Kasi naumpisahan ko na, and kung hindi ko pa magagawang mag-exam, hindi ko ma-achieve yung pagiging lawyer. So yun po, siya ang nag-push po sa amin. And at the same time, sa finances po, siya po talaga yung, at saka si mother-in-law ko po, si retired director Purita Licas also po. Yan, oo. Sila po ang aming guardian angels along the way. And of course, yun po, shout out din sa kasama namin sa bahay, si Auntie Rosie, kasi hindi naman namin maiiwan yung mga bata na Ganon. wala. Opo. So, yun po. Sila po ang mga naging support system namin. At the same time, yung family, titos and titas na marami pong nakasubaybay po sa amin dito. Maiba tayo kasamang Charmaine bago tayo magkaroon ng pabati at baka magtampo yung napakarami nating narinig mo yung mga pangalan ng kanilang mga parents. Ma'am and sir, matanong ko, wala bang halong pressure sa iyo, Ma'am Abigail, since dating police commission officer ang iyong papa at ganun din kay Sir Jilton since in position din yung kanyang mga magulang. To be honest, by heart nasasagutin ninyo yung pagiging yung pag-take po ninyo, yung pagpapatuloy, sabi nyo, it's a long dream dahil minsan ay parang tinalikuran, parang nahinayaan ninyo parang forgotten dream na itong pagiging abogado ninyo, pero napakabuti ng Panginoon dahil at the right time ibinigay na niya yung dream po ninyo. Ma'am, wala bang pressure sa iyo bilang isang police officer, isang police commission officer yung papa mo at ganun din kay Sir Jilton? Go ahead, Ma'am Abby. Sa akin po, hindi naman siya pressure, pero they are our foundation. Sila po yung naging, kung pressure po kasi, parang kailangan gawin mo to, tapusin mo ito. Hindi po ganon. Ang nangyari po, sila po yung naging alalay namin. Sila yung naging foundation namin. Kasi, being the dating retired officer po, si Papa, siya yung nag-guide sa akin sa mga communications. Dapat yung number 1 sa grammar, sa English, sa kung paano ka mag-formulate ng memorandum. Siya po yung nag-guide po sa akin. At the same time, si mother-in-law po, syempre proofreader po siya. So, sa lahat ng mga news and syempre PIO nga po siya dati.
So, Sir Ma'am, sila po yung naging foundation namin. Sila po yung nag-guide, nagturo sa amin kung paano mag-present ng mga communication. And number one, with clarity and iwasan yung may mga mistakes. Lagi pong i-check before passing or before sending the message. You have to proofread. Sila po yung naging guide namin. So, hindi po siya pressure, but they are our foundation. Hindi lang direkta na pressure, pero 'di ba? Siyempre alam mo na yung proofreading pa lang kasama ang Charmaine hindi basta-basta papasa yung gagawin mong dokumento pag hindi nila sinabing okay. Thank you so much, Ma'am Abby. Now, kay hearing from Attorney Lord Jilton, wala po bang kasamang pressure? Yung totoo. Okay, actually hindi pressure pero inspiration kasi speaking of proofreading, doon ako nahasa grabe sa papel. Sa papel talaga nung dati patroller ako, papatrol walang ginagawa pero nasa office ako, doon ko talaga na practice lahat, paggawa ng memorandum, pag-draft ng letters sa mga ibang agencies, and actually natutunan ko lahat 'yan sa mother ko po. Siya po nagturo sa akin kasi sumasama ako sa mga seminars niya, lectures sa mga schools, umabot kami sa downstream. And actually sa Visayas, Mindanao, sumama rin po ako sa kanya. So na-inspire ako na mag-law and magsulat. And ito pa, let me share itong story. Second year law school kami ni Abby before. Sabi ni Mama, Ton, kuha ka ng transcript of record sa UCV po, nung nag-law po siya doon. And then, nung kinuha ko yun, nakita ko yung transcript niya, wow, sabi ko, Ma, hindi bababa yung grade niya ng 86. Yun ang pinakamababa niya na grade. So, sabi ko, I was second year noon, sabi ko, parang hindi ko kayang ma-achieve yung ginawa niya before. And maalala ko nung elementary ako, nasa corridor ako ng classroom nila noon. Nag-aantay ako kasi after nun manonood kami ng sine. Nung bata po ako. Yun po yung niya sa akin, quality time na binibigay po niya. So, hindi naman ako na-pressure kasi mama ko yan pero na-inspire ako sobra doon sa mga ginagawa niya. And naging teacher rin siya. Sabi ko, hindi ko kayang gawin lahat yun yung mga nagmo-multitask. So, yun po yung sa akin, pursigi na ibigay ko rin yung best ko dito sa pagiging attorney po. Yan, kasamang Charmaine, it's not pressure. It's Meron lang konti foundation. para It's inspiration. Yan, dapat pala pag yung mga anak na pulis yung kanilang mga magulang ay kailangang hindi takot yung maramdaman nila, hindi pressure yung maramdaman nila. Kailangang magsilbing inspirasyon tayo para sa ating mga pamilya. Ma'am Charmaine, kasamang Charmaine, ang iyong mabilisang pagbati kasi meron akong nakakatawang katanungan dito na hindi ko alam kung paano sasagutin ng mag-asawang yung tanong ng ating mga tagapanood. Go ahead kasamang Charmaine. Alright, so ulitin ko lang pong batiin, of course, ang ating Provincial Director, Police Colonel Mardito, Ganaban ng Ulwan, sir. Isang magandang ako sa iyong umaga. Anyway, of course, ang ating mga kasamahan dyan sa PPO na nanonood po talaga. Ayan, ang ating classmate, si Tommy. Ayan, hi classmate, magandang umaga. Si Ma'am Jane ng Finance, si Ma'am Tango Angie ng OPD Families also watching. Si Sir Florentino P. Maralag, our chief sa Picado, is also watching. And si Ma'am Jetro, Anir Rosette. Ayan, pasensya na po, balibalitad po kasi. Si Ma'am Claro, always here. Ayan, talaga naman always here ang ating ma'am from Parmo Admin. Ma'am Herminia Fronda, ang ating mother. Mother Earth. From Apayao. Ma'am Sheila. From Apayao po yan. Si Ma'am Lina Cabias, watching from Abulug. Siya po ay kasamahan natin from MBK LC, mga life coach po natin. Si Ma'am Susan Gamal po, sabi niya po dito, congratulations to the power couple, Attorney Jilton and Attorney Abby. Ma'am Susan Gamal po yan. Kay Ma'am Marlene Pagunuran, hi Ma'am, watching po sa my Enrile Police Station. And of course, ang aking
best half is watching from Batanes. Ayan, Sergeant Marinas is also watching. Si Lugs Lensky, ang ating classmate. Ayan, si Lugo is also watching. Ayan, si Ian Moto, ang ating kasamahan dati si Picado is also watching. Shout out po, more powers to come, sabi niya. George Talamayan is also watching. Hi, Be. Joe Bernardo na nasa firing range ngayon. HQMT niya, nag-watch din. Hi, Joe. Magandang ako din sa iyong umaga. And of course, Carmel Dangilano Aquino from Abulug Police Station. Hi, ma'am. Si Ma'am Joyce Semanya Castro ng Abulug din po. And Ma'am Connie Malana is also watching from Tuguegarao City Police Station. Ma'am Alona Jimenez of Abulug. Ang ating si Deps M. Nold is watching. Classmate po natin to sa 1st PMFC. Ayan, Matalikma is also watching. Jenaline Kadang ng Santa Teresita Police Station, nanonood din po sa atin. Si Teng Kasaway ng 1st PMFC is also watching. Katatapos lang po ng PFT mo, sabi ni Teng Kasaway. Happy birthday, sir, sabi niya din. Alright, si Ram Effie, congratulations, Attorney Abby and Attorney Jilton Licas. Si Ma'am PDU. PDEU, ayan, sa Drug Enforcement Unit siguro to. Congrats, ma'am and sir. Jason Claveria Rumbawa, ayan, congratulations, Attorney Abby Licas, Sir Attorney Harold Licas, God bless you both. Si Ma'am Michelle, congratulations. Si Sir Reynald Johnny Asiela Kind from Picado family, shout out. Sino kaya to si Ma'am Kint? Si Ma'am Jenny Tungkol, hello po, magandang umaga. Si Ma'am Flor Delis, Leonud, ayan, nanonood din po si Ma'am Leonud, ma'am. Thank you for watching. Si Ma'am Ador Batung, ayan, ng Lakasan mo yung susunod na batiin mo. Ayan, lakasan ko din po yung susunod kong batiin na talaga tumatawag pa siya. Ayan, nag-text pa. Nag-text pa, fresh from Cebu, sabi niya. Press, nandoon pa. Ay, andun pa. Oo. Ayan, nakala ko pabalik na to si Sir. Ayan, ating kasamahan dito sa studio, Sir Rodel Bong Ordilio. Sir, isang magandang umaga po. Ayan, enjoy nyo lang po ang Cebu. Napakalamig ngayon. Ewan ko lang po dyan Cebu, baka super lamig. Yes, ma'am. Yan. Sabi niya, pabati daw yung mga beautiful ladies ng PIU, Police Captain Marjorie Gallardo, Police Captain Nilda Domingo, at sa lahat po ng mga nagagandahan at nagugwapuhan na personnel ng PDEU, PIU. At nagpapa-shoutout din si Police Captain Florian Enriquez. Yan. Binabati din po natin yung napakarami nilang hindi na natin. Si Sir Bakuyag, yan, good morning. Napakarami po nating mga viewers and nanonood din po kanina yung atin pong PD, pero isasalang na din siya sa kanyang live interview sa Camp Crame, being adjudged the best senior police commission officer for operation. Now, bago tayo napakaseryoso yung mga tanong natin kanina. Merong tanong dito kasama ninyong NUP. Yan. Paano daw po pag ngayon na mga abogado na kayo, or siguro even nung hindi pa sila nakapasa sa bar, paano daw po pag magtalo kayo sa loob ng bahay? Baka naman, according to article, it is my right, mga ganon. Batiin ko din po yung mga law students ng University of Cagayan Valley, nanonood din po sila ngayon. Kay Attorney Jilton Licas at Attorney Abigail Licas. Marami pong nagpi-PM. Ma'am, pabati pa shout out naman po, hindi ko na ko yung maisa-isa. Mga law students, mga JD3 ng University of Cagayan Valley. Thank you so much for watching our program. Yan. Sagutin po ninyo yung katanungan ng ating mga tagapanood. Paano daw po kayo magtalo sa loob ng bahay? Hindi naman yung magtalo na mag-away, pero paano po yung sagutan ng inyong mga yan. Paano, ma'am? Si Sir Jilton nga ang unahin ko. Yan. Okay. So, paano ba? Hindi naman kami masyadong nagtatalo, no? Hindi namin i-invoke yung mga batas, no? Mga individual na right po namin. So, simpleng lang, siguro pag nagkakatampuhan, away. Hindi naman kami legalist masyado. About ikaw? Yun nga po, hindi pa rin talaga naman mawawala sa pag-aasawa yung may mga arguments, pero nasa amin na lang din kung paano namin i-manage yun. May mga times na isa sa amin mag-give up, pero syempre just the same, silence na lang.
And then, may time din na mapag-uusapan din yan at the right time. Tapos later on, babalik yung arguments na yon. Tapos actually, funny lang na i-share namin ito. Meron kaming code noon na before release ng bar, anyone sa amin kung sino ang mataas, siya yung magiging boss. Pero hindi yun nasusunod kasi as usual, ako pa rin ang boss. Pero okay na. Opo, pero okay lang kasi i-screen out naman namin kung ano yung dapat at saka ano yung. Yes po, opo. Not all the time nasusunod na ikaw yung palaging nasa tama, Yes, opo. It's a give and take. Yan pa-shout out din po kay Police Captain Jacqueline Orian, Police Captain Michelle Villanueva. Yan gusto nila kasi yung mga officers nyo from S7 ay i-shout out po natin kay Police Captain Divina Lagwa, ang atin pong Finance Officer, Police Captain Alma Dangilan. Nanonood din po ang atin pong DPDA, Police Lieutenant Colonel Sherwin F. Kuntapay, na nasa anniversary din ng DA ngayon. Aba, busy ang Cagayan na kahit nanonood po tayo, yan, hihiramin din ulit po natin yung oras ninyo mamaya para po sa atin pong PD. Kasama ang Charmaine. Ayan, so tingnan mo ang ating DPDA, busy doon sa DA, but then nag-find time siya para mapanood ang ating dalawang attorneys. Ayan, ma'am. Tanong ko lang, ma'am, kasi yun nga sabi ni ma'am, hindi naman po kayo nag-i-invoke ng rights kapag nag-aaway kayo. Tanong lang po natin, ano po yung mga kadalasan na pag-aaway ninyo? And how did you handle? Kaya isa pa, kaya pinili natin, aside sa nakapasa sila dahil Yes. alam natin na magbibigay sila ng inspirasyon sa ating lahat, lalo-lalo na sa atin na mga kasamahan nila sa PNP. Yeah. Yan. Inirelate natin since Yes. couple sila at February bago man lang Yes. magtapos Oo. yung buwan Hinahabol natin, yan. ma'am. Oo, kaya di ba napag-usapan natin na tama lang na instead of Women's Month celebration, inalign natin for the month of February. Go ahead, Ma'am Avi. Pag sa mga arguments po talaga, ganun lang. Napag-uusapan din yan. So, lilipas din. May mga times na hindi na kailangan i-brought out. Tapos lilipas na lang din along the way. And then later on, pag yung maisipan na namin kung ano yung tamang solusyon dun sa problema na yun, dun na lang din namin mapag-uusapan. Pero ang ano ko kasi, ma'am, ang goal ko po talaga is nandito na rin lang, mag-asawa na rin lang. Ganun na, magkasama na sa hirap at ginhawa, kung ano man ang nangyayari, panindigan na lang din natin ito. Parang ganun po ang aming setup. Ma'am, allow me also, baka magtampo si ating former DPDA, Police Lieutenant Colonel Sir Ramil Alipio, sir. Shout out din po sa inyo. Thank you po sa pagiging boss ko since nung time na nakapasok po as NUP. Actually, isa din po siya na nakapag-mold sa akin kasi sobrang strict niya din po sa communication. So, Sir Alipio, God bless po. Oo, yan. Parang si Sir Gildon, hindi pa natin narinig. Ito yung, may sasabihin siya, ma'am, hindi lang may niya sasabihin maagaw. siya, hindi Yung na niya trauma kay Ma'am maagaw. Abigail. Oo. Yan, go Okay. ahead, Sir Lord Gilton. Wow. So let me share po ito, no? Kasi 10 years ago po, aside po ako sa NCRPO po. So alam ni si Mate Mang Laytay. 2015, nag-start po ako doon na magsilbi po bilang patroller up to 2020. So, for the past 10 years, 5 years doon nasa Maynila ako. So, how do you handle po yung long-distance relationship with my wife? So, I remain faithful talaga sa kanya, no? During that 5 years. So, sabi ko, kailangan ko nang bumalik kasi pagdadalawa na yung anak ko. By 2020, nandito na po ako, na-assign ako sa PRO2 po to be with my wife. And so, during my stay na ngayon, from 2020 up to now, 2026 na po, so that is 10 years po, no?
parang mas iba pala pag katabi ko si Mrs., no? Mas, kasi dati sa cellphone lang kami nag-aaway, ngayon face-to-face na yung away na. Pero yun na nga, buti hindi dumating sa pagiging physical po, no? Hindi naman dumating na maglabasan kayo ng mga makakapal na libro. Tapos, ito, ako, according to arte, mga ganun na, di ba? Oo, I don't Ayan. think na papasa kami sa bar kung nag-aaway po kami pareho. So, yan. nagtulungan po kami. Sabi namin, ito yung goal natin. Nandito na tayo. Ituloy natin yung pangarap po natin. Wow. Napakaganda, no? Kasamang Charmaine, yung sabi nila, sana lahat yung mga may asawa dyan or may mga partner na sabi nga nila, nandyan na nga, mag-asawa na kayo. Why not na i-embrace na yung pagiging mag-asawa or yung pagiging magka-relasyon, whatever it is, wag na tayo wag mag-focus sa negative kasi tama na, hearing from them ay talagang nakaka-inspire. Ngayon, ang tanong ko kasamang Charmaine, not so much with the trabaho na kasi alam ko napakaraming mga nakikinig sa atin. Ma'am and sir, during yung time po na nagre-review po kayo or yung time po na yung day na po or yung week na po mismo ng exam, how did you supported each other? Magkasama pa rin ba kayo sa isang room or nagkaroon na binigyan ninyo yung sarili ninyo na medyo magkaroon muna tayo ng privacy to o space para makapag-concentrate? Ma'am Abby. Itong prior to taking the bar, ako na rin po yung gumawa ng system actually. Siya naman ang boss. Yes po. Siya yung gumawa. Kasi- Pero pakinggan natin kung naging effective ba yung ginawa. Yan, system, yan. Naiplat ko na po yung leave namin dalawa. So, 1 month prior to the bar exam, na-set up ko na po yung mandatory leave, SPL, at kung ano pang pwede namin i-avail na leave. So, lastly po is yung vacation leave. And then, na-set up na po namin yung pag-i-stayan. And then, napag-list down ko na po yung dapat gawin. Yung mga simple things na dapat namin i-prepare. Tapos, yung habit, yung sleeping habit. And hindi po namin pwedeng isantabi ang rosary. Nagpa-pray po kami daily ng rosary sa Baguio nung nag-take po kami noon. Yes, may habit po kami, may everyday routine po kami na kailangan gawin. Like, we sleep early at night and then throughout the day, yes, isa po yung pinag-stayan naming house. Sa Baguio po kasi, di ba, isang parang apartment po yon. But we have different room. Magkaiba po kami ng room na pinag-stayan. May sarili siyang room, may sarili akong room, pero same lang yung yung place. And then, we only meet each other during breaks. Kasi talagang study kami all throughout the day. Tapos yung routine po, meron po kaming schedule and we see to it na we sleep. Before we wake up, we pray. And then, before we sleep at night, we also pray. We always pray the rosary. Nandun po yung faith namin kay God kasi wala kaming pangahawakan. All throughout, talagang si God lang. Si God pa rin lahat. Every step of the way, si God pa rin po. Ayan, napakaganda naman talaga ang misis talaga, ma'am, maganda magplano. Ngayon, tanungin naman po natin si Sir Likas. Damagam no immanamong matlang kundi diyan inaramid na sistema. Yan. No, Siyempre, kailangan nating marinig. Baka, siyempre, Baka, ko na naman ano pa ba magagawa ko? Ginawa mo na yan. Tanungin po natin at mapakinggan po natin mula kay Sir Lord Jilton kung amenable or nag-agree ba agad siya doon sa mga sinet up ni Ma'am Abby na magiging setting nila during the review at lalo na nung week na mismo ng bar exam. Go ahead, Sir Jilton. Okay, I could not agree more po doon sa setup na ginawa po ni Mrs. No? Pero let me share again, no? Alam nyo, 1 week na lang. Ito na yung first day ng exam. Itong wife ko, si Attorney Abby, umiyak. Sabi niya, Ton, kailangan natin ipasa to. I have to be strong, no? Hindi ako pwedeng umiyak din. Sabi ko, kaya natin yan. Sabi ko, although 1 month lang yung preparation ko. Oo, doon. Pero very strict kami talaga doon sa schedule. And ang daming tumulong sa amin, nag-send ng materials through online. Pwede yun sa Facebook, Messenger,
Viber. And yung mga last minute tips, sinashare ni Abby sa akin, sa kanya galing sa friends po namin. And yun, strict kami dyan sa oras. 4 o'clock a.m. gising na kami. Mag-i-start na kami by 6 o'clock, magpe-prepare kami ng food. Either ako or siya. Para isa lang dapat para makapag-focus siya sa studies niya. And then 12 o'clock, break namin. And then the rest of the day, aral ulit hanggang gabi. Magpe-pray kami yan 7 o'clock. Yes, and mag-video call with the kids. Sasama namin sa prayer, naka-open yung laptop kasi during exam may kanya-kanya kayong laptop And yung pinagdadasal namin pati yung laptop. And then after that, 9 o'clock, tulog na kami. Yung laptop namin, yung laptop namin, may kanya-kanya kaming laptop. Pero nasa front ng prayer, pinagpe-pray din namin yung materials namin, yung laptop. Kasi yung materials po, yun yung pinakahawak na lang namin sa exam, yung prior to the exam. So yun, sabi na, ang prayer po namin doon is sana itong mga nababasa natin, ito yung maging guide, ito yung, kung kakayanin, ito yung lumabas. Yun ang prayer po namin. And hindi ko pa po na-mention pala, Sir Ma'am, itong bago po pala kami nag-exam, we work hand in hand secretly. Hindi po namin ito sinabi sa maraming tao kung ano yung gagawin namin. Even our family po, hindi po nila alam na ang pupuntahan namin sa Baguio is to take the exam. Oo. Tukat Yes. di Ma'am Abby. Alam mo ba kasamang Charmaine, kasi nasa school kami that time. Kasi talagang nag-abang din kami. So ang inaabangan ko lang talaga ay si Sir Lord Gilton. Kaya yung kung maalala mo, ang pinost ko lang, ang kinongratulate ko is si Sir Lord Gilton. At saka, yung apelyido ni ma'am is parang kasi, magkadugtong Lopez Lee, parang ganon. So, may nung nag-post ako sa Viber group ng buong Cagayan, may nag-PM sa akin. Tapos pinicture niya, meron din palang pangalan. Napaka-secretive ni Ma'am Abby. Kasi nung una kasi nasabi naman niya kanina kasamang Charmaine na kumbaga this is not her first time. Nagkaroon din siya ng down before na kasi it's not yet the right time. Kasi nakita ko kaagad siya nung kinabukasan. I am expecting na yung makita ko na mukha ng NUP Abigail is yung talagang napakalungkot. Siguro, inside her heart is meron yung lungkot kasi sayang yung pagkakataon. Pero nung nakita ko siya, Ma'am, it's not yet the right time. Sabi niya, napaka-positive po niya at nakaka-inspire na makita ko ang isang NUP, Attorney Abigail na ganun ka-positibo, ganun siya ka-strong. Balikan natin si Sir Gilton naman. Sagutin mo yung katanungan yung katanungan kanina ni kasamang Charmaine. Yung kanina, 'di ba, may prayer time sila, na pati yung laptop ay nandoon sa harapan nila. Kumbaga is Nagdadasal po namin yung mga materials namin. O kasi walang magagawa na yung mga papel, kasi Yes, kahit gaano pa ilang karton yung binasa mo kung sabihin ng Panginoon na it's not yet the right time. Yes. Ang pinaka-best nga kamang tayo talaga, pinaka-final na kamang tayo, whether kuna ni Apo, this is already your time. Kasi sabi ko nga kay Ma'am Abby, kaya pala hindi pa sinagot ng Panginoon yung dasal mo at hiling mo before. Kasi prinogram, Yes, yan, sinet tama. up din ng Panginoon yung the best na regalo sa inyo ng 2025. Yung the best na regalo ninyo na salubungin ninyo yung bagong taon na 2026 na sabay kayong papasa ng bar exam. Opo. Yan. Kasamang Charmaine, medyo yung oras natin, Sir Gilton, kasi nanonood din yung mga low students, karamihan, and may mga kasamaan po natin na, malay mo, na marami kasi yung, dudagi kayat na itiagbasa, pero nagrigat, kami nga kaya niya, kasi hindi namin mabalance yung oras. Sir, ano naman yung maisi-share mo na inspiring words and encouragement sa mga kagaya natin na uniform personnel
na hindi nila dapat isipin yung hirap bagkus kung talagang dream nila, kailangang i-push nila. Okay, yun po yung challenge po sa atin, no? So, ang may advice ko, let me share ko konting nag-start kasi ako before pa. Ilapit Bago mo, sir. pa ako nagpulis, nag-law na po ako, no? Sabi ni Mama, Ton, mag-aral ka, susuportahan kita, wag ka muna mag-asawa, sabi niya. And nung nag-start na ako mag-law, maraming mga working student, iba-ibang course, may nurse, merong may engineer kaming classmate, may politicians noon. So shout out sa kanila kung nanonood po kayo, no. So ang may advice ko lang siguro is i-try nyo i-balance yung time nyo, no, kung kayo ay working. So mag-alaan kayo ng oras, mag-invest kayo sa libro. Especially kung mag-i-start yung mag-enroll now, and gagastos talaga kayo. And so kung hindi naman kayo working, i-try nyo mag-focus muna sa pag-aaral. Huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano. And yun, iwasan nyo muna siguro yung mga bisyo, no? Kasi meron yung iba na even sa law school na nandun, nakikipag-inuman, gano'n. Although okay naman yun kung may okasyon. Study. Actually, kung meron akong take away dito sa pag-aaral ko, it's not about memorization eh. It's about familiarization with laws. Napakarami po nating laws. And hindi mo mamememorize po lahat yun. So, if you are a working student, gaya po namin, na pulis po tayo, maglaan ka ng oras siguro mga 3-4 hours a day magbasa. 2 hours siguro sa gabi, 2 hours sa umaga, and then actually hindi na mahirap mag-law kasi lahat ng resources, materials available online sa Google. So hindi na kayo mahirapan. Yang kailangan na lang is patience po na mag-aral, magbasa at maglaan po ng oras talaga kung gusto po ninyo makatapos po. Lakas ng loob na dahil sa trabaho is may instances na papasok ka na lang na talagang yung kapal ng mukha at lakas ng loob lang yung baon. Yes. yung talagang whole day, sir and ma'am, na busy ka nga, hamupulos matalyaw dayay libro. Talagang ang tanging pray mo na lang is makararagam amin nga santo na sana hindi mabaraha yung pangalan ko, yung index card yan. Ayun. Pakinggan naman natin si Ma'am Abby, lalo na sa atin sa uniform personnel, Sir Gilton, knowing na yung unit mo before is napaka busy at marami kayong kliyente. Ma'am Abby, how about you? Okay. Ma-share ko lang din po. One thing po na isang strategy din para makapag-aral po is hanapin nyo po yung something, kung ano po kayo mas comfortable, kung mas nakaka-retain po ba kayo na nakikinig ng mga audios, or mas nakikita nyo dapat yung inaaral nyo. Like, yung visual nyo po ba, yun ba yung mas effective? Or yung audio, yung nakikinig lang po kayo. So, sa akin po kasi, as a mother and ang daming activities, I make sure na may ma-retain ako for the day, and ang way ko lang na makapag-aral is to listen. So, alam po ng mga office mates ko po ito sa S7 na akala lang po nila naka-earpods po ako, pero yun po, nakikinig po ako ng lectures sa YouTube. Yun po ang paulit-ulit kahit na nagda-drive po ako, kung ano man yung ginagawa ko, nagluluto po ako sa bahay, nagga-garden, ginagawa ko po lahat yun. Pero I make sure na yung tenga ko may naririnig na lecture. So yung lecture po na yon galing po sa YouTube o kaya yung Kodal na recorded, somehow kahit papano po in a day may nare-retain. At least may nag-gain po tayo na knowledge while listening sa audio. So yun din, isa din po na technique ko po yun kasi mother and wife and working. So wala akong time na magbasa, hindi ako makapag-browse. So nakikinig po ako paulit-ulit sa YouTube, tsaka yung pinipili ko po yung magandang mag-lecture na naiintindihan ko. Yun po ang aking technique. Tama yan, kasamang Charmaine. Iba-iba tayo kasi ng
kung paano mariretain yung mga bagay na mga binabasa po natin. Tama si Ma'am Abby, may ilan sa atin diyan na mas nare-retain yung nire-review habang nakikinig ng music, 'di ba? Ganon. May mga tao din na habang nagre-review gusto talaga nila tahimik, talagang zero, awan talaga timanggagda nga sa bali. Yung talagang sarili na lang nila yung yung gano'n na lang yung naririnig mo. Kasama nga Charmaine, baka may mga ibang katanungan ka pa, ano? Yan. Gusto ko pa sana magtanong, ma'am, but then wala na po tayo. Sige, tirahin mo lang kasi may nag-send ng tanong, baka may tanong ka. Ay, yun na nga din po. Si Sir Bong? Yan. Ito po, ma'am, nakikinig po yung ating mga kapulisan, nakikinig po yung ating pong mga even region, nanonood po sila sa inyo ngayon. Ito po yung tanong, and you should have to answer it by heart. Now po na mga abogado na pa kayo, police officer ka, NUP ka, ano na yung plano ninyo? Are you going to leave the PNP organization or hindi pa time? Or may mga plano kasi whether we like it or not, sabi nga ni Sir kanina, kailangang hanapin mo kung ano yung pero alam ko na napamahal na din sa kanila yung PNP organization, pero pakinggan natin mula sa mga asawa na ito kung ano na yung plano nila now na mga lawyers na po kayo. Go ahead, Sir Jilton. Okay, I have said it before, 11 years na po ako sa PNP and I have no plan na mag-transfer. So, utang na loob ko po dito sa PNP na nakapasa po ako. And I'm so proud na maging member ng organization natin sa PNP. Totoo po yun talaga. Dito ako po. Kung hindi siguro ako nagpulis, hindi ako magiging abogado. So, right now, wala naman po akong plan na mag-transfer, no? Mag-aantay ako siguro kung may lateral. Hopefully may lumabas. So in the near future, I don't think na aalis po ako. Dito pa rin ako. Nakaka-inspire. Tayo, kahit ano man yung marating mo, kailangan mong maging loyal din kung sino yung kung ano at kung sino yung rason kung bakit nalagay ka sa tugatog ng tagumpay na meron ka ngayon. Thank you so much, Sir Jilton. How about you, Ma'am Abby? Dahil sabi niya, ang hirap, siguro baka sabi ni Ma'am Abby, ang hirap ng ng NUP, ang hirap ng PNP organization. Siguro mas maganda pakinggan natin kung ano na yung plano ni Ma'am Abby sa ngayon. Okay. Sa ngayon po, hindi pa naman ako talaga nakapag-decide na aalis na. So, for the meantime, stay put pa rin po ako sa PNP para naman po mag-payback dun sa binigay ng PNP na opportunity sa akin na ma-achieve itong dream na ito. So, for the meantime po, open po ako na mag-lecture, mag-discuss kung ano po yung pwede kong may impart muna sa PNP. Pero in the near future po, kung meron naman po tayong opportunity, I would gladly accept kung pwede po tayo sa DOJ or kung saan po may opportunity na pwede ko pong i-practice yung napag-aralan ko po. Pero love ko pa rin ng PNP. So, for the meantime, mag-bless muna, mag-share muna po tayo ng knowledge. Oo, lalo na i-relate natin lalo na din pala ng Philippine Law ng PLEC ng Philippine Law Enforcement College yung father ni Ma'am Abby. Kaya for sure one of these days or sa mga sa mga estudyante na magre-review for sure hihiramin ni sir ni father po ninyo yung oras po ninyo para at least makapag-inspire po kayo. Yan sa mga sa mga criminology students, yung atin pong mga OJT na nandyan po sa provincial headquarters, sana po nanonood din po kayo dahil alam ko po na maghahatid din ng inspirasyon sa inyo bilang nangangarap din na maging kung hindi man nangangarap na maging police officer, sabi nga ni Sir PD, madami yan, pwedeng BFP, BJMP, pwede rin sa Coast Guard, marami. Yan, kahit saang sangay ng gobyerno, kasama nga Charmaine.
Alright, so sa mga nanonood po sa atin, gusto lang po namin magpasalamat kasi nandito pa rin kayo at nanonood and hanggang sa susunod po naming programa. And of course, nais ko din pong kunin yung pagkakataon na to upang magpasalamat. Ayan, sa ating dalawang attorneys sa Cagayan Police Provincial Office, Attorney Abigail Licas, ma'am, thank you so much. And Sir Attorney Lord Jilton Licas, thank you so much sa pagkakataon. Naway hindi ito yung huli natin na makakasama sila, ma'am. Ay, hindi pwedeng huli na ito. Ito yung simula Ito pala ng yung marami simula. pang pagsasama natin sa mga maganda ata program. yun, no? Yung Oo, mga legal, siguro sa mga bagong programa natin Yes. kasama ang Charmaine, mga Opo. marami na tayong mga attorney sa provincial headquarters, usapang legal. Oy, yan. Mapapaisip na naman ang inyong tagapagsalita ng Cagayan PPO ng mga programa na pwedeng makakatulong po sa mga kapwa nating kapulisan. And yan yung atin pong mga mamamayan saka yung mga nangangarap na maging katulad nila. So before we finally say goodbye sa mga tagapanood po natin at bago po tuluyang matapos yung programa po natin, Sir Lord, Ma'am Abby, any final message po sa atin pong mga kababayan, sa mga kapwa pulis po natin, kapwa NUP at sa mga estudyante na sa mga law students na nangangarap lang din na maging katulad ninyo someday? Go ahead, Sir Lord. Lord. Nakakatawag kasi yung pangalan ni Sir. Kaya Jilton ako ng Jilton kasi medyo ako pa. Lord, yeah. Go ahead, Attorney Jilton. Actually, awkward since elementary. Lord yung tawag sa akin. Lord, Lord. Yan, medyo ako, naririndi ako pag marinig. Lord of mercy, parang yun, parang yan. So, any final message po sa atin pong mga kababayan and sa lahat po ng gusto po ninyong bigyan ng inspirasyon, Sir? Okay. So, para sa akin po, no, lang po, maging mabait po kayo kasi yun po ako eh. Actually, very shy po ako, no. So, ngayon kung gusto nyo maging abogado rin, try nyo maging masalita, okay, maging shy, try nyo mag-explore ng iba-ibang bagay, and then respect yung magulang po ninyo, and mag-ipon po ng pera, kailangan po yan para sa pag-aabogado po. And shout out po sa mga friends ko po, colleagues ko po sa PRO2 po. Sa R7 po, kung nanonood po kayo dyan, shout out po sa inyo. Thank you so much po. Okay. Just message po to everyone. Kung meron po kayong goal or meron po kayong gustong ma-achieve, unang-una sa lahat po, mag-ask ng guidance kay God. Yun po, number 1. Magdasal, tapos wag po tayong mag-give up. Marami po tayong, hindi natin may iwasan, challenges, trials. Nandyan po lagi yan. Pero piliin lang po natin yung kaya nating i-maintain, kaya nating ayusin. Yung may mga bagay na hindi na natin kailangan palakihin, babayaan mo na lang kasi yung mga problema nandyan lang. Merong chance na masosolve din yan. And then, never give up, always show off. Lagi po kayong, kahit na may days na hindi tayo okay, pero just keep moving on. Ma-achieve din lahat natin yon. And yun po, sabi nga ng asawa ko, maging mabait, pero piliin lang din natin kung kanino tayo pwedeng maging mabait. Meron yung time na iwasan na lang natin, pero just keep moving on para ma-achieve natin yung gusto natin sa buhay. And yun nga, God, pray always. Yun lang po. Maraming nanonood sa atin sa Isabela. Yan. So lahat po ng nanood at sumama sa amin sa isang oras po dito sa programa po nating Cagayan Police in Action. Sa akin pong mga classmates diyan sa Isabela kay Mate Ulep yan Lord Felix Ulep. Yan, maraming sa lahat po ng nanonood din yung mga taga-police station sa atin at nanonood din yung mga taga-RPIO sa atin, ma'am. So, ako mismo, napakarami kong narinig mula sa mag-asawang ito na nakaka-inspire hindi lang sa bilang isang nangangarap na maging katulad nila, pero bilang isang police officer. Bilang isang police officer. So, mula po sa
pamunuan po ng Cagayan Police Provincial Office sa pamumuno po ng atin pong butihing Best Provincial Director, Police Colonel Mardito G. Angulwan, particularly nga po sa PICADU, at saka PIO, Public Information Office ng Cagayan PPO. Maraming salamat, Attorney Lord Gilton Licas and Attorney Abigail Licas, sa oras po, sa pagpapaunlak po sa invitasyon po namin para maging bisita po namin kayo ngayong araw. At tunay nga po na napakaraming words of inspiration na hinatid po ninyo sa atin pong mga nakasama dito po sa isang oras na programa po natin. So, sana, sabi nga ni kasama nga Charmaine kanina, sana hindi ito yung huli, kundi ito yung simula ng marami pa natin at mahaba-haba pang pagsama-sama po natin. Ako po ang inyong abang lingkod, Police Captain Sheila Joy N. Fronda, ang tagapagsalita ng Cagayan Police Provincial Office hanggang sa susunod na Huwebes, 8:30 hanggang 9:30 po ng umaga. Samahan po ninyo kami sa programa po nating Cagayan Police in Action. Muli, isang mapagpalang umaga at mag-ingat po tayo palagi. God bless us all. Cagayan Police Provincial Office. Alerto, agad, action agad, mas mabilis, mas maaga, mas ramdam ng publiko. Lahat kikilos at walang makakalusot. Dayan 911 at asahan niyong darating kami sa loob ng 5 minuto.